Kinukwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang dami ng ebidensya sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kulang daw ang mga ito para mapatunayan ang kasong crimes against humanity. May hamon naman ang abogado ng EJK victim sa Vice Presidente kaugnay nito. Live mula sa The Hague, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-1:30 na madaling araw ngayon dito sa The Hague, Netherlands. Hindi nga nababahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na abot na sa 181 yung mga paunang ebidensyang isinumite ng prosekusyon sa International Criminal Court laban sa kanya. Malayo raw ito sa sinasabing crimes against humanity. Gayunman, nauna nang sinabi ng International Criminal Court na kahit isang kaso lang ay sapat na para mapatunayan ang crime against humanity. Kahit sa Abril pa ang deadline ng prosekusyon sa pagsusumite ng ebidensya sa ICC, nauna na nilang ihinain ang aabot sa 181 na ebidensya sa pre-trial chamber 1 noong isang linggo. Hindi raw nababahala rito ang kampo ni Duterte. Ipinupunto ni Vice President Sara Duterte, mapatutunayan ba ng 181 na ebidensya ang ibinibintang sa kanyang amang libu-libong pinatay sa umunoy war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon? 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Pero iba ang sinasabi ng International Criminal Court. The legal framework is that a crime against humanity is can be a murder, can be an other number of criminal conducts, but if they are committed in the context of a widespread or systematic attack against a civilian population according to a certain plan. So if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, in crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ayon kay Vice President Sara, pinag-iisipan na ang paghahain na interim release ng kanyang kampo. Tuloy naman sila sa pagbuo ng defense team para sa ama. Pero sa huli, si dating Pangulong Duterte raw ang magdedesisyon kaugnay sa kanyang mga abogado. Kung tayo mag-selfie kayo, baka umabot pa tayo ng September 23. Coming from the ICC. So we're waiting for the papers of 2 more lawyers, and then we're currently recruiting 1 more lawyer, excluding the Filipino lawyer. Samantala, Igan, nagpapasalamat naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga taga-suporta, sabay hiling na patuloy na ipanalangin ang kanyang agarang paglaya para makabalik na rin siya agad sa Pilipinas, partikular sa Davao City. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.